done? God is good. And all the time. Ang ginamit na tanan sa pagtindog. I would like to read to you from the book of Psalms, chapter 100. And the word of God says, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations." May God bless the reading of his word. Panginoon si Pastor Anthony Alaba alang sa mga. Let us pray. Dalaygon at may tumaon na mula dito kamahal. Nagkapasalamat kami Ginoo sa iyong kamaayo na sa mong kinuha. Nagkapasalamat kami Ginoo sa mga butang na pinatugon. Kung nasayod kami, at yung nakay katuyuan, alam ka namin kami. Nagkapasalamat kami Ginoo sa pribilehiyo na iyong itugod. Na kami Lord, nakaabot na rin dapita o makapaminaw sa mong pulong para ka namin tanan. Sa Ginoo, nagkapasalamat usab kami na ikaw naghatag ka namo sa among panginahanglanon sa matag adlaw, magprotekta ka namo sa matag adlaw usab. Na kami Ginoo makapadayon sa pagpangalagad dira kanimo. Sa Ginoo nagaampo kami karon tungod adunay mga sirkumstansya, panghitabo, ilabi na sa amo ang nasod Ginoo. Nagaampo kami nga ikaw mag-obserba sa imong mga katawhan, ilabi na Ginoo sa mga kalamidad nga niabot. Himua Ginoo nga amang katalagman nga niabot sa amuang nasod, mamahimo kining pamaagi nga ang tanan tao muduol ug musangpit ug musalig dira kanimo. Tungod Ginoo adunay katuyuan ikaw ug ang katuyuan alang kanang tanan nga kami kayod mudangog dira kanimo. Nagaampo usab kami Ginoo sa among mga leaders sa among nasod. Ikaw Ginoo magahatag kanila og wisdom kaalam Ginoo nga gikan sa imong mga pulong nga pinaagi sa mga kalisdanan. Sila makabaton na kung ilahang kusog lamang ilang paggagamiton, mamahimong kawang kini. Apan Ginoo kung sila mosalig dira kanimo, mamahimong mulambo, mamahimong mutubo ang amo ang nasod diha kanimo. Sa Lord, nagaampo kami karon aning takna sa kabuntagon samtang kami magapadayon sa among panibahon. We pray, Lord, na ang tagsa-tagsa kasing-kasing na magapaminaw sa imong pulong, mamahimong abri sa pag-receive sa imong mensahe alang kanang tanan. Nagaampo sab kami Ginoo sa imong mensahero. Ikaw magahatag kaniyang wisdom o kaalam o ilabi na Ginoo ang kusog na makapadayon sa pag-share sa imong pulong nganhi sa imong katawhan o sa alang sa among tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan mong ginaampo pinaagi lamang sa bugtong anak si Ginoong Hesus. Amen.
Andam na kayo kasing-kasing alam sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Hindi na ako tugayon ang gahatod ng panahon sa atong magwawali. Ulay-lain kundi si Reverend at Larry Daghang salamat, Brother Jed, sa dumala sa atong devotional time. And would like to welcome you again to this second Sunday of November. We praise God for bringing each one of us and excited enough to listen and study God's Word this morning. Ignay mo katapan, salamat kay ni Abot Yuta. Mula yung sirkumstansya na makababag, makabalga, kung kita doon ay kinasing-kasing at tinuha sa pagpangalaga diyan sa atong buhi nga Diyos. Karong mula na, November, kung makatignan ninyo doon na kita series of studies, I hope nga the whole year na cover na to ang mga gusto na to mahibuluan, may tungkol sa mga major na mga topics na dili lamang mahisgutan sa usa ka Domingo, apan kini siya mahisgutan sugod sa upat ka mga Domingo, no? So, gituyo ka na para ang atong pagtuon sa Biblia magpadayon. Kay kung isig prepare mga long topic, dili nato makita ang kanang ginatawag na continuity sa pag-learn. We need to study and then be able to comprehend. Akong giisip nga sa usa ka tuig nga ingon ana ang atong pamaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung nag-jot down yun po sa mensahe as if nag-eskwela ka mo o Bible school o Bible college. Kaya kung kanang inyong notebook, kung mapuno na siya, sulod sa usa ka tuig, inyo lang na i-review, no? May bawa ninyo kung kanus ninyo na dumog ang mensahe o makita ninyo na you have been blessed by the message in that particular time of Sunday. So karon second Sunday, it's my turn to share the message of the Lord. If you have your Bibles with you this morning, I'd like to encourage you to open your Bibles to 1 Thessalonians 5:18. Unang Tesalonica, diha sa Kapitulo 5, niya atong basahon ang versikulo 18. Ako po ngayon sa pagtindog in reverence the reading of God's Word. Memorize pa ninyo na, no? Sige, we will memorize it all together. Ready? Begin. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Let's pray. Lord, we would like to submit ourselves today because we know that we are limited in our knowledge, but we thank you because we have our great teacher, and that is your Holy Spirit. So this morning, help us, Lord, that we will be sensitive enough to study your words, whatever things that you want us to know out of this
particular verse that we have just read. Bless us now for this our prayer. In Jesus' name, Amen. Thank you. Please be seated. So, ang atong text, mabasa nato diya sa 1 Thessalonians 5:18, no? Kung nagabasa kita og Biblia, kinahanglan mangutana kita og mga pangutana para madiskubre nato ang gamay nga background sa pulong sa Ginoo. Unang pangutana, kung ikaw ang nagabasa ni moingon ka sa imong pangutana, kinsa may nagsulat niini? So kung familiar ka, pinaagi sa pagbasa nimo, kung hindi mo makita diya sa imong ibasa, posible makita nimo sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. So, ang nagsulat niini, may bawa nimo nga si San Pablo. Kung mangutana ka usab kinsa di ay si San Pablo, di man nimo siya sinati kayo, apan na tuna nimo nga si San Pablo usa sa mga ginatawag nga self-declared apostle. Wala man siya malakip sa gitawag ni Kristo nga napulo og duha. Ulahi naman siya na-convert sa diha nga si Ginoong Hesus nadalin na dito sa tuong bahin sa iyang lagit ng amahan. And then the next question is, kinsa man ang iyang isulatan? Ikaw ra gyapon mo tubag, sumala, kay kung kana ang pangutana, imong basahon ang tibuok 1 Thessalonians para may bawa nimo nga ang iyang gisulatan mga tao nga tumuluo. Unya ikaduhang pa, another question is, kinsa man ning mga tao nga tumuluo? So imo na pong basahon, tubagon gyapon na sa scripture, meaning to say, madasig ka magbasa aron matubag ang imong mga pangutana. Kay kung dili ka mangutana sa imong gibasa, wala kay kadasig, wala kay interest magbasa. So, posible ang iyang audience nga nisulatan mga tumuluo. Pero kinsa man nga mga tumuluo, asa man sila gikan? So, imo na pong basahon, tingali may bawa nimo pinagi sa imong pagbasa sa the whole 1 Thessalonians nga ang mga tao nga naluwas, mga Hudyo. O kinsa pud nga mga Hudyo, unsa may ilang background, o tingali another nga mga grupo sa tao nga naluwas, mga Hintil. Unsa po'y background ni ining mga tao nga Hintil. So, pinaagi sa imong pagbasa o pagtubag sa imong mga pangutana, you will know the content and the purpose of the writer why he wrote that particular book. So nasabtan ninyo. So sugod karon ako mong dasigon kung magbasa mo, sige mo mangutana kanang pulong nga pangutana what, no? What? Unsa man ang or whatever question, who, no? So, atong na napadayan. Another question is, ang mga Kristohanon, mga ilang mga background, mga Hudyo o mga Hintil o ang uban pa mga reliyoso, nagpuyo sila sa siyudad sa Thessalonica. Magutana pod ka, asa man dapit makaplagan kining siyudad sa Thessalonica. So mag-brother ang imong pananaw, no? Kay ang
pagbasa mo kung basa lang ang usa ka text, yan ikang na wala kay pamaagi nga madiskubre nimo ang kinatibukan. So, kung doon na kay mga materialis pananglitan, mga tawagan ni kaning mga mapas, books, mapa na may tungod sa Biblia, you will know that, no? So, gisulat ngadto sa Kristohanon or mga Kristohanon nga nagpuyo sa Tesalonica. Ug nagutana kita ganina unsa may state or status ni nga syudad. Nagaingon din ni Thessalonica was a major Roman city and a bustling commercial hub in ancient Macedonia. So makita nimo nga ang Thessalonica usa ka syudad nga dako nga syudad apan ilalom sa Roman Empire, Roman city. Unya, it was a free city. In other words, dili kapugnan dito kung unsa may imong imuon. You are free, no? Meaning it had some self-governance but was still deeply integrated into the Roman political and religious system. So mao nang kahintang sa syudad. So dito ang mga Kristohano nagpuyo. So ma-expect nimo nga dunag yoy influensya sa ilang pagka-Kristohano kay ang ilang background na-convince sila sa pagtuo pero diha sila nagpuyo. They had that background. O kinsa ang nagsugod nining buluhaton. Sumala sa pagsusi-susi si Paul, si Silas ug si Timoteo ang nagpinabangay aron ma-establish ang iglesia nga naa sa Thessalonica. Nagapasabot, it is a team work of God's servant. So dali lang yun kung ang batag usa ka alagad sa Ginoo magtinabangay sa pagpamuhat aron sa pagsugod sa buluhaton sa Ginoo. Pero dito sa Thessalonica, dunay mga kalistanan nga kinahanglan sa gubangon or i-overcome sa mga new converts. Pipila ka nato din tingali pag-upa lang na Kristohanon. Ang pangutana, unsa may mga kalisdanan nga inyong atubang aron ma-preserve ang inyong pagtuo. Doon na ba'y mga lain nga tao, nga mga gikan sa laing relihiyon, moingon, uy, nga naman nga nagbalhin ka o nag-usab ka sa imong pagtulunan. Kana siya mao'y i-expect na kalisdanan. So kung di ka kasurvive ni anang nga mga persecution, tungod kay wala kayo ka maandam sa imong pagkinabuhi nga Kristohano, dunay posibilidad nga inay mo daskas ka sa pagpangalagal sa Ginoo, mo atras ka na kay nga naman dili ka gusto nga sawayon. Mao na ang gihunahuna nila ni San Pablo. I know that each one of us here, if you are a new believers of the Lord, there are times that your peers or your barkada will persecute through their kanang communication, badlong, no? So mga kaigsunan, that is the reason why Paul wrote this letter. Mauna ang rason nga si San Pablo o kauban pa niya gisulat nila kini nga butang para to aware diini nga mga tao nga nagatubang og persecution. Okay. Another observation. Makita nato nga nining kalibutan nga atong gipuy-an. Kung maminaw ka sa kalibutan, doon nagyoy tendency nga ma-influensya ka kung wala kay foundation sa pulong sa Ginoo. Pero kung doon na kay foundation sa pulong sa Ginoo,
Bisag unsaon ka pa sa kalibutan pagtintal, dili gyud ka manala. Mao na kinahanglan susihon nato ang atong pundasyon so that in spite sa mga pagsulay, we will still stand in the truth. The world often teaches us to give thanks for good things. Mao nang ginutudlo sa kalibutan. For good things, for comfortable things, or desired things. We are encouraged to complain when things are bad. Mao na ang ginatudlo sa kalibutan. Ang kalibutan yun niya, pwede ka magpasalamat ngadto sa magpasalamat kung naa kay nadawat nga mga maayong utang. Ang gobyerno kapag hatag daya, no? Kung wa kay madawat, pasalamat gyapon ka. Lisod, no? Ang kalibutan nagsugyot nga kung comfortable ka, pasalamat ka. O sa mga utang nga imong gusto nga makuha, mapalit, pasalamati na. O ang kalibutan usab naghagit sa ato nga kinahanglan mo complain kita kung ang mga butang na dili maayo nagaabot kanato. So mao nang gidudlo sa kalibutan. Pero si San Pablo sa iyang pagsulat, the Apostle Paul, who wrote this while facing significant persecution and hardship himself, gives a counter-cultural command. Sa gingon sa atong ibasa kaniya, give thanks in everything, give thanks, no? Sa laing nga version, give thanks in all circumstances. This is not optional. Dili kini magpili kung nasa ka. It is a divine directive. No? Mo na very specific, no? Giving thanks in all circumstances, dili kini optional. Nang okay ra kun di ka, okay kun okay ka. Pero nakaingon nini, mauni ang isulti sa Biblia. Kung isulti kini sa Biblia, ang mga tumuluo kinahanglan musunod niini kay kita mga tinun-an man ni Kristo. Amen? Nasabtan ba ninyo? Wala ka ta nagsugod sa mensahe, no? Napakita sa pag-utingkay sa palibot. Aron masabtan nato ngano nga kini gisulat. Usa ka big idea, no? Kung mangita ka, magbasa ka sa pulong sa Ginoo, mangita gid kani ang ginatawag ka big idea. Kanang usa ka statement that will tell the whole chapter. Mo nang ginatawag nga big idea, no? Sa uban nga mga pagpanudlo, gitawag kana nga key word, no? Meaning one word, but it will tell you about what is the content of the whole thing, no? Kanang usa lang kapulong o usa ka statement. Ang big idea is a conscious choice and a lifestyle that we can practice regardless of our situation. Conscious na pagpili sa usa ka lifestyle nga atong himuon bisan unsa ang kahimtang sa atong panahon, sa atong kaugalingon. Because why? It is rooted in the unchanging will and character of God. Mao nang big idea. Palibutan man tagkalisdanan sama sa atong i-testify ganiya nga ang Pilipinas nagatubang og lain-lain nga mga problema. Daghang mga tao nga naa sa kabulanan tungod kay ang ilang mga loved ones sa pamilya nangawala o ilang mga kaptangan. Nagaingon din sa atong itunan, kini kinahanglan ta mo pasalamat dili kay niabot ang bagyo.
Pasalamat kita tungod kay pinaagi sa gitugod sa Ginoo nga bagyo, naapatay kalinaw, naapatay kinabuhi. Ang kinabuhi mahinungdanon. Nganong muhimong matayana? Because it is rooted, nagamot ka na in the unchanging will and character of God. Mao na mga kaigsunan, dili man ta basta niya tas kalibutan, dili ta exempted sa kalistanan. Tingali bagyo dito sila, diri sa atong problema sa atong pamilya, problema sa atong community, daghang tag problema, the same problem. Pero pasalamati kung doon na may mga butang ng itugot ang Ginoo, kung taliwala niya ng mga butangan na ang giyapon kita'y peace of mind. Kay kung wala kay peace of mind, siguro ba ka na ito mulukso na sa building. Dapat ba yan naging muna? Nga naman, wala na may kalinaw. Wala na ay ugma. In other words, we have to thank God that in spite of difficulties that we are facing, we still have that peace. Peace. Because peace not from the world, but peace that comes from the Lord Jesus Christ. Ang kalinaw sa kalibutan, kung diya tawabase, pagkagubot, di kita malinaw. Pero maunang ginaingon ni Ginoong Hesus, kung naay kalisdanan, magabarog ang kalinaw na ikan sa Dios, nga masabtan nimo ngano nga dunay kalisdanan nga niabot sa imong pinabuhi. Okay? Let's go. So ang atong theme or title of our message, the life full of gratitude. Ang kinabuhi, ang usa ka kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga puno sa pagpasalamat, puno sa pag-ila nga ang mga butang nagagikan sa Ginoo nga iyang gihatag nganhi kanato. Naana sa versikulo, no? Diya sa verse 18, letter A, give thanks. Give thanks in all circumstances. Nakapamadeta sa introduction. So, itong primero, the scope. That's right. Kung sa may buti pa sa Cebuano sa scope, ang ang panglantaw, gidak, ang katibukan, no? The scope of the command is, kung sa itubag sa Biblia, in all circumstances. Unsa gani ang command? Give thanks. Ang sugo, magpasalamat. Ang gilakdon o gidakon o ang sakop sa pagpasalamat, nagaingon diya sa Biblia, in all circumstances. Sa tanan nga mga panghitabo. Karon igog yun, no? Sa atong nasod, dunag daghan nga panghitabo. Mauna ang ginaingon nga bisan unsa ang mga panghitabo nga nagaabot kanato o sa mga tao, kung ikaw tumuluo doon na kay pagsalig sa Ginoo, ay di man mo makontrol ka ng mga sirkumstansya, apan ang naa kanato mao kanang ginatawag nga peace of mind. Kanang kalma lang yapon ang atong hunahuna tungod kay ang Dios na aman
kanano. Paul doesn't say, give thanks for all circumstances. Dunay kalainan sa ginatawag na give thanks for all circumstances. Which would imply we must be grateful for evil, o not for all circumstances. We must be grateful for pain, suffering itself. Dili na maunay buti pasabot sa pulong nga in all circumstances. Kinahanglan magpasalamat kita in all circumstances kung dunay mga kalisod nga nag-abot. Pasalamat ka nga taliwala sa kalisod, nagabarog gyapon kita sa atong pagtuo. Mao na ang kalahian sa give thanks in all circumstances sa give thanks for all circumstances. No, dili ta magpasalamat tungod kay dunay bagyo. Ang uban may ingon, salamat dili bagyuan nila, dili na mao. Pasalamat ta nga bisan gitugot ang bagyo. Kaliwala niya na nakabarog gyapon kita nga malinawon bisan dunay paghitabo sa atong kaugalingon. Dunay nawad-an og mga balay, di ba? Nawad-an og sakyanan. O nang lahi ng parkingan kay patuwad na, no? Mga bagko nga sakyanan mo na ginaingon, do not invest things here on earth. Tungod kay kanang siya lumalaban mawala ra gid sa usa lang ka pamito. Pagmata nila sa buntag ilang sakyanan sa ilang garahian, asa naman? Uy, wala naman diri, no? Tuwa na sila yung balay di garahe. Mao na mga kaigsunan ang realization nga bisan dunay pagsulay sama ni anak ang atong pasalamatan nga kita gihapon wala mawala ang atong pagsalig kaniya kay nga naman we know that He is the source of everything. Amen. Hallelujah. Doon na ba tayo pasalamatan karong buntag? Ayaw sigig pagulbul. Ang opposite magod sa pagpasalamat kanang sige pagulbul, murmuring. Sige o kanang sige kag kuan ba? Sige kag una-una kay dili natakbo ang imong need. Mao nang ingon dinhi for this means that even amidst difficulty, loss or pain, we can find genuine things for which to be thankful because God is still present and sovereign. Ang Ginoo nga atong gituhuan bisan taliwala nining mga kalisdanan, pasalamatan nato siya kay siya gayud wala nagausap. Mao na ang pagpasalamat. Kining pulong nga in all circumstances, this command, kay command man ni, buti pasabot, ang gisultihan niini, ang gisugo niini, maulang atong mga Christian na naa sa Thessalonica. Walay labot tong mga dili tumuluo, no? Ang mga Kristiyanon lang. Mao nga nagaingon ang pulong sino kini nga sugo naga-apply to the good times and bad times and easy times and difficult times. It demands a posture of the heart that transcends immediate comfort. Mao na ang pag-explain give thanks in all circumstances. Doon ay mga cross references nato. Sa mapananglitan sa Philippians 4:11 to 13. Tananin yung Bible. Pero kung makabasa mo nining gilayon, maayod magtanaw po sa Biblia, no? Nagaingon din na Paul's testimony that he learned to be content in plenty and in hunger through Christ
who gave him strength. Si San Pablo, kung imong susiyo ng iyang background, kuan man siya, kaning tent maker. Ang iyang pagka-tent maker, kung sa ato nga panahon karon, siya ang nagahimo og mga balay sa subdivision. Sa ato pa, partner niya si, ito ka ito yung partner? Katong giwali na ko rin, na babae. Kalimtanan niyo. Katong partner niya nga maghimo aron ang ilang income mo support sa ilang ministry. Diba? Gawas sa ilang needs sa ilang na pamilya. Si San Pablo, naanad man siya sa kinabuhi nga haruhay. Kay una siya na Kristohanon, dili ba usa siya ka religious leader nga himo niya nga dipinsahan ang ilang mga pagtulunan. Ganit siya'y gibasol, siya'y ulo sa pagmunahuna, may tungod sa pagpatay kag Stephen. Sa ato pa, kung ikumpara nato sa San Pablo sa ato, haruhay siya kaysa ato. Diba? Kita. Lydia. Haruhay siya kaysa ato. Pero sa diyang pag-missionary na niya, kay gitawag man siya sa Ginoo, wala naman siya na-practice sa iyang naandan nga pagtulunan. So doon ay mga panahon nga ang iyang kinabuhi kinahanglan unsaray naa pasalamatan niya. Mao nang miingon siya dinhi that he learned to be content in plenty and in hunger through Christ who gave him strength. Doon ay mga panahon nga lisod yun, no? Lisod ang iyang kahintang. Apan bisan pa sa kahintang na lisod, iya gihapon nga pasalamatan. In other words, kung kita doon ay mura arang-arang atong kinabuhi, kung serbihan ta o kamuti, mukaon ba ta? Amoy kadiyoy. Kuha na ako kaning Fried chicken, lechon. lechon ako, fried chicken. Or kanang gina-order nato nga pizza, di ba? Dikwa na. Pero kung kita tumluo, unsay gi-provide sa Ginoo sa imo, be content of what you have. Dili na kita mangandoy pa kung unsay gi-allow sa Ginoo sa ato, mao kana ang atong pasalamatan. Si Job, nakabasa naman mo sa kinabuhi ni Job, Job 1:21. Unsay giingon diha? Job 1:21, ingon nila, after losing everything, Job declares, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kung yung basahan ng kinabuhi ni Job, usa siya kamatarong na tao. Usa siya katao na naay pahandi. Malipayon ang iyang pamilya. Apan giakusar siya sa yawa ngadto sa Ginoo. Ingon niya kana si Job, napanalaginan man nimo na, pero kuhaon nimo Ginoo ang iyang mga kabtangan ug imong tagaan siya og mga kalisod, mubiya na siya sa imo. Unsa ingon ni Job? Ingon ni Job, sige, tugutan ta ka nga maghimo og dili maayo pinaagi kang Satanas ngadto kang Job apan ayaw hilabti ang iyang kinabuhi. Pag umani ana itugod sa Ginoo, tanan sa iyang mga bandi hangtod ang iyang kaugalingon puno o ginatawag mga nuka, mga arikis o tingali mga
sa may klase ng mga kanang makakatulos lawas. Pagkakita sa iyang asawa nga sige gihapon siya dahil sa Ginoo, ampo nga sa Ginoo, suko ang iyang asawa, yun niya hope, kanang imong kahimtang nga gitugutan kas Ginoo nga mag-antos sama niya na, nganong sige nung kagpasalamat. No? Buti pasabot, bisan pa ang imong sarili nga members pamilya, pwede mo badlong nimo sa imong pagdaig sa Ginoo. Mga kaigsunan, si Job nagingon, ang Ginoo ang naghatag, ang Ginoo usab ang mukuha niini. Sa later part sa insulti mo niya, bulahan ang ngalan sa buhi nga Dios. Ikatulong nga bersikulo, James 1:2 verse 3. Sa ingon ni Santiago, ingon niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, wherever you face trials or many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ang pagsulay sa pagtuo nagahatag ini o pagka mapinadayon. We must consciously shift our focus from what is going wrong to what God is doing right, even within the difficulty. Mga kaigsunan, mauna ang scope sa pagpasalamat. Ikaduhang bahin sa atong mensahe, kita ninyo? The basis of the command. Verse 18b sa 1 Thessalonians. So sa gisulti diya sa letter B. For this is The will of God. the will of God. Ang basihan, pinaagi sa pulong sa Ginoo, nga giawa ni San Pablo ang taga Thessalonica ng mga Christian, ang basihan sa pagpasalamat kay ang pagpasalamat sa bisan unsa nga butang mao kini ang ginatawag nga kabubuton sa aton buhi nga Dios. It is the will of God. Kabubuton sa Dios, no? For this is the will of God in Christ Jesus. Kini nga command is a gratitude. It is a part of God's revealed will for our lives as believers. When we obey this, we are walking in alignment with our purpose and followers of Christ. Ang gratitude, kanang pagpasalamat, it demonstrates our trust in His sovereignty and goodness, regardless of whether we understand His immediate plan. No? Kang pagpasalamat ni sa di nato masabtan ng pamaanggi sa Ginoo, ang iawag sa Ginoo kanato, ato siyang pasalamatan tungod kay kini kabubuton sa Dios. Doon na tayo mga cross references. Ephesians 5:20. Sa gingon diha, si Paul gihapon nagsulti, always give thanks to God, the Father of everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Ingon ni Timoteo, pasalamati ang Dios, referring to God the Father, no? Katanan nga mga butang, apan pasalamat kamo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Give thanks to God the Father through Him. Nga naman nga ingunan ang pagpanunod ni San Pablo, asa kita magpasalamat. Doon na may dagan maingon, pasalamat ko kang Kristo. Asa ta magpasalamat? Pasalamat kang ato sa langit ng Amahan, nga naman. Tungod kay ang langit ng Amahan, maoy
tag-iya sa tanan. Pero dili kita makadawat ni anang butang nga iya sa langit ng Amahan, kung dili nato pangayuon pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Mao na ang pagtulunan. Nga naman pangayon nato kang pinaagi kang Ginoong Hesus. Tungod kay siya ang mihalat siyang kinabuhi dito sa cross, aron ato siyang ilon of dawaton nga atong personal nga Ginoong Manluluwas, nga pinaagi kaniya napasiguli itang adto sa langit ng Amahan. Nagapasabot kini kung magpasalamat kita ngadto sa langit ng Amahan, kinahanglan pinaagi sa iyang bugtong anak nga naghatag kanato, gihatag kanato nga nahimo natong personal nga Ginoong Manluluwas. So, mao kana ang tinatawag nga pamaagi, no? Give thanks to God through Christ. Pasalamati ang langit ng Amahan, nga mao ang Dios, nga mao tinugdan sa tanang mga butang, pinaagi kang Kristo. Kay si Kristo maoy nagpasiguli sa atong relasyon ngadto sa langit ng Amahan. Nasabtan ninyo? Mao na ang mga ginatawag nga mga doctrinal position sa atong iglesia, sa atong simbahan. Colossians 3:17. Unsay gingon nina? And whatever you do, mga kaigsoon, paminaw mo, sa bisan unsay inyong buhaton, sa pulong o sa buhat, unsay gingon sa Biblia? Do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Ato siyang Amahan, nahimo nato siyang Amahan tungod kang Kristo. Di gyud ka diretso sa Amahan kung wala kitay Kristo sa atong kinabuhi. Mo nang kinahanglan i-correct. So you cannot go straight to the Father, although the Father owns everything. Pero mahimo lang doon na kitay access. Ngano gani kita doon sa langit ng Amahan, tungod kay siya absolutely holy. Kita sa banta, mga makasasala kita. Pero pinaagi kang Kristo, kitabunan siyang dugo ang atong mga sala, aron dili na makita sa langit ng Amahan. Ang iyang makita sa langit ng Amahan nga ni kanato, mao ang pagkamatarong ni Kristo. So kung moduol kita diya sa langit ng Amahan nga balaan, pinaagi kang Kristo, iya kitang paminawon. Amen. Tungod kay ang atong wickedness, ang atong mga sala, natabunan na sa ipaagas niya ng dugo dito sa cross Calvario. So that is the teaching of the Word. Katapusan nga versikulo, Romans 8:28. Memorize niyo na, di ba? Nagaingon din na, and we know, ingon ni Paul, that in all things, good work of God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kini nga versikulo provides the theological foundation for trusting God's will in all circumstances. Nagahatag piti nga natong opportunity nga bisan unsay gitugos Ginoo, wala kitay kagayunan nga magpagulbol. We have to acknowledge it nga kanang gitugos Ginoo, pero duna siya ay matahumpa nga plano para kanina. You like to have that? Of course, yes. Ikatulo and last. Sa ikatulo, the power of the command in Christ. Sa kaya una ganiya, the scope of His command. Ikadua, the basis of the command, or this is the will of God. Ikatulo, the power, kahong diha sa pagsunod sa iyang sugo.
in Christ Jesus, no? Ang verse 18c, in Christ Jesus for you. Kung saan ni nato pagsabot, we cannot generate this kind of radical gratitude purely through willpower. The power to give thanks in all situations come from our union with Christ. His Spirit with us enables us to see circumstances through an eternal lens. Nga pinaagi ni ining isulti dinhi ang gahong diha sa pagsunod sa iyang sugo, pinaagi kang Kristo. Nagaisgot dinhi nga pinaagi sa balaang Espiritu Santo, mahimo nga makita nato ang mga paghitabo, pinaagi sa ginatawag nga eternal lens. Kini nga ko tungkol sa kaadlaw, ibutan ako kunya doon ako ikikapot, ako mang natumban, no? Pagkatunog na bali ng bikas na kanina ulit ni. So nag-worry ko kay mahal baya ang kaning frame. So ako una magpailis ko matubog syudad, mag-drive ako. Kung sa may di pa ko kayo kita. So doon na may karaan na ako na eyeglasses gawa ng gamit. Mautoy akong piso. Aron makabot lang ko dito sa akin. So, unsa ka importante ka ng ginatawag na lens sa inyo, kanang daot at batarya. Kung kuwaon ninyo ng inyong eyeglasses, makabasa ba mo? So, importante ni. Kung doon na kita yung mga pagsulay, mga kalisdanan, ang Espiritu Santo, gihulagway siya din ni. Example siya na usakal lens, lente, no? Kanang dili nato masabtan na pulong sa Ginoo, kung kita lang ang mubasa, ingon nga tao, we will never understand. Pero kanang Espiritu Santo nga mao ang atong great teacher ni ana nag-dwell na diri kanato. Maoy mo tabang kanato nga makakita sa kamatuoran aron makasabot kita niini. Kay kun walay bala ang Espiritu Santo, we will not be able to understand this word. He is our great teacher. Mao na nag-ingon diya sa Acts 1:8. Sige, ingon sa Acts 1:8. Pida, i-quote ninyo. Acts 1:8. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you, and ye shall be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ang mga tinunan nagpaabot dito sa upper room sa pagkunsad sa balang Espiritu Santo. Ingon ni Ginoong Hesus, sa wala pa siya nalalim, ayaw kamugbiya din. There were 120 of them. Na ano mo yung kahibalo nga inyong i-share ang maayong balita, pero kulang mo sa kahom. Kinanglan paabuton ninyo ang pagkunsad, kanang ginatawag Pentecost, pagkunsad sa balang Espiritu Santo. Giingon ni Lucas sa isulat sa Acts, ingon niya, and ye, katong mga believers na nagpaabot sa Espiritu Santo, and ye shall receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you. Mahimo lamang kamo makabaton og gahom sa pagsulti sa maayong balita nga ang tao matandog ang iyang kasing-kasing may tungod sa mensahe sa kaluwasan. Kung ang imong pagsugilon o pagwali diha nagalihok ang balaang Espiritu Santo, the power of the command in Christ Jesus. Ang Espiritu Santo napuyo na sa atong taksa-taksa kakasing-kasing. Nagabasa mo niya, di mo kasabot?
Pila ka nato din nagabasa ng Biblia, di mo kasabot. Oy, be honest. Sa ato pa tanan ta nakasabot. Kung tanan ta nakasabot, tukod ka na sa balaang Espiritu Santo. Unya kung magwali kita, magtudlo kita, magkinabuhi kita, ingon nga balaan, ang tao mutanaw kanimo sa diya nakita ninyo nga dunay kausaban, the power of the Holy Spirit will work at that person. Unya i-appreciate kaninya, nakapasabot nga ang imong pag-share o ang imong kinabuhi nga nakinabuhi kang matarong. Kung ang Espiritu Santo maglihok kadto nga tao nga nagtanaw nimo, mahimo nga siya ma-realize nga siya makasala o nagkinahanglan siya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo. That is the power. Pwede man ta mag-eskwela, kunya daghan ta og natun-an, pero sulay pagtudlo kung wala ang Espiritu Santo. Ang tao dili gid matadlo. Kung nagwalay ko dinhi, unya nakasabot mo, the work of the Holy Spirit touches your heart. So in other words, when the Word of God is being preached, nadungog sa imong dalunggan o nisulod sa imong kasing-kasing, ang Espiritu Santo mutandog sa imo. Mao na ginaingon, maghatag siya conviction. Ang pangutana, ang conviction is ang Espiritu Santo magsulti nimo kanang giwali ni pasurin, tinuod ka na, kinahanglan ka ng imong gibarugan, imo nang isalikway ug dawaton nimo ang pagtulunan aron imong ikinabuhi ang kinabuhi nga puno sa pagkabatarong. Mao na ginaingon, the power of the command is in Christ Jesus. We have the Holy Spirit because of Christ. Ingon ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, magpabilin kamo dinhi. Ulaton ninyo ang balang Espiritu Santo. Kay kung mapuno na mo sa gahom sa balang Espiritu Santo, mulakaw kamo, iwali, sugod sa Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. In other words, when they preach the word of the Lord, the Spirit of the Lord works in the hearts of men. Kung nakita nato sa unang wali ni Pedro after Pentecost, pila ka tao kalang ang niduol. There were 3,000. One message, 3,000 people were baptized. Sa sunod niyang wali sa Acts chapter 3, pila ka libo ang mga tao ni sunod. There were 5,000 people. The next na mensahe niya, mao kadto ang rampant nga pagtubo sa Iglesia ni Kristo human sa pagkunsad sa balaang Espiritu Santo. Nagapasabot, gikinahanglan nimo kini, gikinahanglan nako kini, nga kung kita magsugilon may tungkol sa mensahe, we need the Spirit of the Lord to work ahead and to convince that person for Christ. In Christ Jesus. Atong naangkon ang balang Espiritu Santo tungod kang Kristo. Diba ningon siya, mawala ako kadiyot, pero doon ako ipadala nga mao'y magpadayon sa buluhaton nga akong pagabiyaan. And he was referring to the Holy Spirit. Karon na ba si Kristo sa atong kaliwala? Wala. Asa siya? Na dito. Pero pinsay na diri sa ato karon. Holy Spirit. Klaro kayo na si Kristo na lalim. Pero pagkalalim niya, iyang ipadala ang balang Espiritu Santo. Dili natin siya makita, pero nagalihok siya sa tagsa-tagsa sa atong kasing-kasing o una-una. Mao na ingon din ni the power of the command. We cannot generate this kind of radical gratitude purely through willpower. Pinagi lang sa atong kagalingon. We need the power of the Holy Spirit
ang Holy Spirit kung murag imong illustration kining lente sa atong eyeglasses. Kung ang kalon ni ang kanang mga words dinhi nag-connect. Medyo pabasa. Pero kung suoton, laro na. Mao na kinahanglan ang Espiritu Santo. Amen? Amen. Kay kung dili, walay Espiritu Santo, tabang ka na ito, dili kita makasabot sa kabubuton sa Ginoo. To conclude, giving thanks in all circumstances is the will of God. Sa conclusion pa kayo po. Kita mo ninyo din ha? Giving thanks in all circumstances is the will of God for us. Waan us. Ilisig. M-E. For me. Kung na yung atong ilisag M-A is the will of God for Me. me. Kanang as mong God, kitang tanan. Pero kung imong i-single out, imong ang punon, ownership, ingon ang punon sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo para kanako. So karon paguli nato, tagsa-tagsa ka nato, nasab ka nato nga ang Ginoo nag-insulti sa ato. For me, it is a lifestyle rooted in obedience made possible by the power of Christ with us. So makita sa atong lifestyle. Lifestyle meaning kung mapandol ka unsay imong isulti. Di ba may mga Jesus, Maria, Jose? Sabi ka pamilya no? Ang lifestyle nato, di man ka naanad mo yung hallelujah, praise the Lord. Kinsa may ganahan musulti, hallelujah, praise the Lord. Amoy mong kong hallelujah, tubak mo praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Kana mo ang terminolohiya, human ka na himong Kristohanon. Pero sa wala pa ka na himong Kristohanon, sa may kasagayan ng isulti. Sige daw. Pagkagwa pa ka na himong Kristohanon, ang praise the Lord ba mo mag-hallelujah? Hindi man, siguro. No? Kasi hindi kayo yun. Bad words. Piste, no? Mauna. Pero di na ka musulti o piste, kaya nga naman, giluan mas Ginoo ang imong dila o ang imong bakbak. Amen. Mauna ang realidad mga kaigsunan. Ang atong lifestyle. Dili lang kita Diyos nun kung Domingo, pero Diyos nun kita gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo is a celebration of the victory that we have in Christ throughout the week. And that the Holy Spirit has helped us so much. Una mga kaigsunan, challenge, start a gratitude journal. Kung doon na mo ikamay nga notebook, kada adlaw, isulat ninyo kung unsay inyong nadawat kaangay ninyong pasalamatan. Magamay man o madako. Tingali yung una, salamat kay nagbayad na ka sa imong utang. In other words, everything that is good, that you need to thank God for, write it in your notebook, small, para ma-remind ikaw nga ang Ginoo di ay everyday nagahimog maayo. Thank you, Lord, na nakamata pa ko karong buntag. Thank you, Lord, kay nakapamangaw ko. Thank you, Lord, kay nakabaligo ko na pa din tubig.
Thank you, Lord, kay nakaadto ko simbahan sa iyo. Amen. Ayaw pasalamati ang Ginoo. Thank you, Lord, kay nalate ko. Ayaw na. Ang pasalamatan nimo, salamat, Lord, kay imo kong gimatang sa iyo, nakaabot ko simbahan sa iyo. Diba? Another thing is, write down 3 things you were genuinely thankful for today, even amidst of difficulties. Ask God to help you see His hand in every circumstances. Kada adlaw, tululang ka maayong butang. O tululang ka magabutang na inyong pasalamatan, isulat. Kung daghan man, butangin lang, etc. Pero, salamat na nakatrabaho ko the whole day. Ako na luya. So, simple things ba, no? And then, that will help you. Na mag-grow ka mo, mag-grow kita, diha sa pagpasalamat. Mga kaigsunan, ang pagpasalamat, dili nato kabubuton. Dili nato na kinaiya. Ang pagpasalamat, sugo sa Diyos. Aron i-express nato ang pagdayeg sa mga butang, ngayon ihimo kanato kana sa atong pagpangalagad kaniya. Pasalamatan siya sa imong kinabuhi. Pasalamatan siya sa tanang mga butang. As we close in prayer, gawin kita sa awit. Tingali, I'd like to request you to stand up. While nag-awit kita sa katapusan na awit, kung doon na mo yung mga halad, offerings na inyong iandam para sa inyong pagpunta, while singing, just stand quietly and bring your offering front. Give thanks.
diya sa pagkinabuhi nga ang imong ngalan maobyod ang among Tagalog bumulong himaya. Lord, everything that we have comes from you. Wala gyud mga butang nga among masigarbo nga amo nga mga butang. Ang tanang mga butang nagagikan kanimo. Mamatabagi kami, Lord, nga ang imong mga pulong maugay mga tandog kanamo. Pinagi sa kahong sa balang Espiritu Santo. Nga ang imong ngalan maugyon ang among Tagalog lumuog ug himaya sa tanan ng mga butang. Sa diya nga kami magpasalamat, nagapasabot kini nga nagatuban kami sa imong sugo nga among natunan gikan sa imong mga pulong in everything give thanks. For this is the will of God. Lord, thank you for your presence this morning. Tagang mga butang na nagag-cause ka namo na mahimong dili kami malinaw tungkol sa mga pangitabo. Apan klaro nga imong isulti nga ni kanamo. Nga imong kining mga gitugot nga mga pagsulay kalistanan. Aron among nga pamatud-an nga ang imong kalinaw kalipay magapabilin yun sa matakusan. Thank you for everyone who are here this morning. Nagangay kami, Lord, na upanin kami sa among pagpauli. Dili ginaw malimtan ang mga butang na imong ihimo. Tungod kay ikaw ang Diyos mo itinugdan sa tanan ng mga maayo na butang. Bless the message, the words that we have heard this morning in our hearts. Kung karoon ang gugma sa langit nun gamaan, kamoy nagbugna sa langit ug sa yuta, ug ang grasya ni Ginoong Hesus, kamoy mihalad sa kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo, ug ang pakigdaig sa balang Espiritu Santo nga among maglilipay. Magauban ka na mo, gikan karon hangtod sa walay katapusan. Kaya kining tanang among giampo, di alamang sa ngalan ni Ginoong Hesus,